Good day mga ka-idol. Update tayo sa PBA Wednesday na kung saan naglaro nga sa Araneta Coliseum. Sa first game, naglaro ang Blackwater Boxing kontra sa Converge Fiber Research sa score na 90-78. Nanalo ang Blackwater Boxing at tatlong sunod na panalo na nga ang nakuha nila. At naging best player of the game ay si Christian David na kumana ng 16 big points at 5 rebounds para pangunahan ang Blackwater Boxing. 5 players ng Blackwater Boxing na nasa double figures. Sinamahan ito ni Riswerte ng 14 points, Ilagan 12, Escoto 12, Rosario 10 at sumuporta na rin ang kanilang mga bench players. Samantala, ang Converge Fiber Xers, 3 players lang ang nasa double figure. Si Stockton 24, Winston 22, Arana 18 at iba ay hindi na nakapag-ambag ng kanilang mga puntos para sa Converge Fiber Xers dahilan para manalo ang Blackwater Boxing at tambakan ang Converge Fiber Xers. Samantala sa second game naman naglaro ang NLEX Warriors kontra sa Meralco Bolts sa score na 99-96. Nanalo ang NLEX Warriors. Ang kartada ngayon ng NLEX Warriors ay 2 win and 1 loss at naging best player of the game ay si Robert Bolick Jr. na kumana ng 26 big points, 8 rebounds at 4 assists para pangunahan ang NLEX Warriors. 3 players ng NLEX Warriors ang nasa double figure. Si Mermal 12 points, Enoch Valdez 11 points at iba ang mga bench neto ay mayroon imbag-ambag din na puntos para pangunahan ang NLEX Warriors. Samantala ang Meralco Bolts 5 players ang nasa double figure. Pinangunahan nito ni Chris Newsome na kumana ng 22 big points, Ray Marosi 14, Almasan 13, Maliksi 12, Hodge 10 at iba pang mga players pero hindi pa rin nanalo ang Meralco Bolts. Samantala si Carl Brian Cruz matapos ang ilang taong pamamalagi nito sa Tropang Giga ay inilagay na nga ito sa free agent market. Ibig sabihin hindi na ito pinapirma pa ng contract extension ng Tropang Giga at sa halip ay makakahanap na ito ng kanyang kupunan na kanyang paglalaruan. At ibig sabihin nito, malaya na itong makakapaglaro sa kanyang kupunan na kahit saan siya gustong pumunta. Matatandaan na papabalitang ititrade nga or interesado si Coach Tim Ko na kunin ang serbisyo ni CBC. Kanya lang ay hindi ito natutuloy. Baka ito na ngayon ang pagkakataon na kunin ni CBC or ni Coach Tim Ko si CBC para sa Barangay Ginebra. Malaki ang may tutulong ni CBC sa Barangay Ginebra pagdating sa bench. Kinakailangan nila ngayon si CBC habang hindi pa 100% si Aljon Mariano. Sa talentong meron si Carl Brian Cruz ay malaki ang may tutulong nito sa Barangay Ginebra sa forward position. At malaki ang posibilidad na may angat muli ni Coach Tim Cone ang kalidad na meron si Carl Brian Cruz, kaya aabangan natin ang mga susunod na tagpo. Samantala, si Raymond Almasan na papabalitang inilagay na sa trading block ng Meralco Bolts. Matatandaan ilang game nang hindi nakapaglaro si Raymond Almasan at hindi na rin maganda ang naging performance nito sa mga nakaraan season or conference. Kaya naman pinag-iisipan na daw ito ngayon ng Meralco Bolts na ilagay na sa trading block at maghanap na ng bagong kupunan or bagong player na posibleng maging kapalit ni Raymond Almasan. At hinahanap na nga ngayon ng Meralco Bolts ang posibleng destinasyon or bagong destinasyon na kupunan ni Raymond Almasan. At ayon nga sa ating insider, nakikipag-negotiate ngayon ang Meralco Bolts sa Magnolia Pambansang Manok Templados. Big man to big man daw ang kanilang pinag-uusapan. At ayon nga sa ating insider ay target kunin ng Meralco Bolts ang big man na si James Lapot. Si James Lapot ay maganda ang ipinakita sa nakaraang konferensya sa Commissioner's Cup ng Magnolia pero hindi ito sapat ang kanyang performance para makatulong sa kampanya sa Commissioner's Cup ng Magnolia dahil nakukulangan ang Magnolia Pambansang Manok sa kanyang performance. Ultimo, limited minutes nga lang ang kanyang inilaro sa finals, kaya naman naghahanap ang Magnolia Pambansang Manok Templados na makaka-complement kina Ian Sanggalang sa import nito at sa mga guard nitong si Baroka, Halalon at Poli. Tinitingnan ang posibilidad ng Magnolia Pambansang Manok na kunin nga si Raymond Almasan dahil sa meron itong shot blocking ability at the same time meron itong outside shooting
na posibleng magpaluwag sa mga guard na kanilang ginagamit. Malaki ang tsansa kung sakaling magkasundo ang Meralco at ang Magnolia Pambansang Manok Timplados, ang bawat kupunan ay pakikinabangan ang mga players nito, lalong-lalo na ang Meralco Bulls na kung saan badly needed nga ang isang legitimate big man na posibleng maging anchor nila sa depensa at sa ilalim. Sa talento na meron si James Lapot ay malaki ang maitutulong nito sa Meralco Bulls at malaki ang posibilidad na maiaangat pa nito ang kanyang performance kung mabibigyan ito ng minuto ng Meralco Bulls. Alam naman natin na ang Meralco Bulls kinakailangan nila ng isang batang player or big man na posibleng makatulong sa kanila. Kaya aabangan natin kung matutuloy ba ang negosasyon ng Meralco at ng Magnolia involving Raymond Almasan at James Lapot. Ano sa tingin nyo? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers kay Kagawad Katsakin Lukmusin ng Hagonoy, Bulacan, Marvin Basa, Yornel Belches, Yunel Alicante, Ronald Bersubidad, Rene Dineros, at sa Laki Alon Family ng maraming salamat po sa inyong suporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, paki-like, paki-follow, paki-share, ganoon din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.